Ito hong si Justice Secretary Remulla at yung pinuno ng Philippine Charity Sweepstakes Office ay posible raw malaglag doon sa pinagpipilian para sa pagiging susunod na pinuno ng Office of the Ombudsman. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng kataas-taasang hukuman na posibleng malaglag o hindi maisama sa shortlist ng Judicial and Bar Council ang mga aplikante bigong makapagsumite ng ombudsman clearance. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Sumaiting, maaaring hindi maisama sa mga nominado sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson Felix Reyes. Ito'y dahil sa ang mga nabanggit kasi ay kasalukuyang wala pang naisusumiting clearance mula sa ombudsman sa kanilang aplikasyon para sa naturang posisyon. Ngunit sa kabila nito'y sila'y humarap pa rin sa isinagawang public interview ng Judicial and Bar Council sa Korte Suprema. Paliwanag kasi ni Attorney Camille Sumaiting, ito'y dahil sa binigyan lamang ang mga aplikante ng hanggang sa araw ng pinal na deliberasyon upang maisumite ang kinakailangang clearance. Bagamat hindi niya binanggit ang tiyak na petsa, kanyang ibinahagi na ito'y aasahan magaganap sa mga susunod na linggo. Yes, because he is given until the day of final deliberations to submit his clearance. We can expect that in the next few weeks. On the day of deliberation for the shortlist, dapat may ombudsman clearance na yung applicants. Now, if wala pa silang ombudsman clearance by that day, they cannot be considered as part of the nominated. Hindi po sila ma-include sa shortlist. Yes, kasi nga yung due date for the ombudsman clearance is the final deliberations. Dito, binigyang paliwanag na naturang tagapagsalita ng Korte Suprema na ang pagsusumite ng ombudsman clearance ay kabilang sa mga requirements para maging nominado sa shortlist ng Judicial and Bar Council. Mahalagaan niya ito sapagkat obligasyon at responsibilidad ng ombudsman ay mag-imbestiga lalo na ng mga opisyal ng gobyerno. Kanya pang sinabi na ang clearance mula sa ombudsman ay upang maipakita na may probity o good moral standing ang may tatalaga para sa posisyon. Yes, so one of the requirements under the rules is an ombudsman clearance. So that means wala na silang pending administrative or criminal case before the ombudsman. Oh well, because the ombudsman himself or herself is the one who's prosecuting and investigating our government officials. So dapat sila? Probity. One of the qualifications is probity. So that means dapat of good moral standing and of good moral character sila. Samantala, ibinahagi naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siya'y maghahain ng motion para maresolba ang reklamo kinakarap sa ombudsman. Kanyang sinabi na nais niyang maayos na ito sa lalong madaling panahon kasabay ng kanyang aplikasyon sa posisyon pagka-ombudsman. I'll be filing a motion to resolve the issue as soon as possible. Not yet. That's why I'm still applying for it. And it's still there, still pending. Basta I'll be filing a motion so that this will be resolved as soon as possible. Mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.